Ipinatawag ng principal si Saganami para magtanong sa magic item na naglalaman ng cell ng Dark Elf dahil sa maaari daw itong maging malakas na sandata. Giit ni Saganami na kalokohan ng pag-clone sa mga legendary creature dahil wala pang nagtatagumpay dito. Sagot naman ng principal na alam niyang isa si Saganami sa mga nagsaliksik tungkol dito, pero sinabi ng dalaga na wala daw siyang nalalaman dito saka umalis. Subalit malinaw na alam ng dalawang higher-ups na may kinalaman si Saganami sa nasabing magic item. Nakita nila Takero sa bulletin board na kulelat pa rin ang pluton nila, dahil dito ay nag-isip sila ng paraan kung paano makakakuha ng maraming puntos. Tapos nagpasya pa si Saganami na magbakasyon. Pag-alis nito ay naalala ni Takero kung paano sila nagkakilala ng pinakauna niyang member sa pluton na si Saganami. Saka napansin nila na kakaiba ang ikanikilos ni Saganami ngayong araw. Samantala kausap ni Haunted ang kambal ni Saganami na si Isuka Saganami na sinusubukang mag-clone ng Dark Elf. Tinanong ng wizard kung bakit nag-traitor si Isuka sa alchemist, ngunit giit ng babae na ang research lang ang tanging interesante para sa kanya at wala siyang pakialam kahit saang samahan siya kasapi. Nawala sa paningin ng mga kaibigan si Saganami nang mapansin ang lagusan sa underground. Kaya dumating si Lapis para tumulong. Nakipagsabuatan pala si Saganami sa kapatid kapalit ng Lost Matrix na magic item upang makabalik siya sa alchemist. Pero nagbabala si Isuka na hindi na siya sasantuhin kapag muli siyang nag-traitor. Ngunit may nag-aabang pala sa kanya ng mga inquisitor para pigilan siya. Samantala pinagbabaril ang mga bida ng mga mafia dahil sa ibinigay ni Lapis na lokasyon. Tapos sa dulo ay nakita nila na walang malay si Saganami kaya inatake nila ang mga bantay saka iniligtas ng binata ang kaibigan. Ngunit may dumating na mga dragon na nagpapawala ng missile sa kanila. Nakaligtas sila sa pagsabog subalit napinsala ang tagiliran ni Takero. Dahil sa nangyari ay inakala ni Isuka na tinraidor na siya ng kapatid pero nagpaliwanag si Saganami na pinipigilan siya ng mga inquisitor. Kausap ni Sugetsu ang pinuno ng alchemist na si Suzaku Saganami tungkol sa pagsasaliksik sa elf pero itinatanggi ito ng scientist. Sa halip ay magbibigay na lang daw siya ng dagdag pwersa sa Inquisition upang tulungang mapuksa ang tunay na nagsasaliksik sa pag-clone ng elf. Pero hindi tinanggap ni Sugetsu ang tulong. Tapos ipinatawag ang lahat ng witch hunter at knights upang maghanda sa digmaan. Samantala nakulong sa alchemist facility ang 35th platoon nang mapag-usapan nila ang tungkol sa pag-clone ng mga elf. Dumating si Isuka at sinabing posible daw itong may Segowa. Tapos ipinagtataka niya din na merong mga kaibigan ng kanyang kapatid. Ipinakita ang nakaraan noong magkasama pang nagsasaliksik ang magkapatid. Subalit naging interesado si Ikaruga sa konsepto ng pamilya dahil nilikha lang sila sa laboratorio. Isang araw ay nakagawa si Ikaruga Saganami ng isang elf pero wala itong mana kaya mapapalayas daw siya. Pero alam ni Isuka na sinadya niya ito. Nang makita siya ni Kon Arya ay natuwa ito at tinawag siyang mama. Kaya naman binalak niyang isama ito sa paglalayas. Nag-impake siya sa kasinubukang yayain ng kapatid. Pero ang nais lang daw nito ay ang magsaliksik kasama siya. Nalaman ng ninakaw ni Ikaruga ang Lost Matrix kaya umalis na siya. Tapos pagpunta kay Kon Arya ay wala na ito. Nagpunta daw si Ikaruga sa academy upang maitago ang Lost Matrix sa alchemist. Pero ngayon ay nagtataka ang binata kung bakit nais niya na itong ibalik sa alchemist. Pero ayaw sagutin ng babae, sa halip ay pumatong siya sa bida sa kakagad na naghubad. Dahil hindi daw nito naiintindihan ng romance kaya nais niyang maranasan bago siya magpaalam. Sa kanya tinurukan ng bida kaya hindi ito makagalaw. Samantala dumating na sila para kunin si Ikaruga. Ngunit bago siya sumama ay nagbanta na gagawing impyerno ang buhay ni Isuka kung sakaling traidorin siya nito. Pinakawalan ng alchemist ang tatlong dalaga sa border, subalit nais bumalik ni Usagi para iligtas si Ikaruga Saganami. Nais malaman ni Oka ang tingin niya kay Saganami, sagot naman ni Usagi na hindi na ito mahalaga basta mailigtas lang nila ang kaibigan. Napadaan ang mga dragon ng Inquisition, tapos dumating ang sasakyan ng principal. Kaya nalaman nilang nais palang gerahin ni Sugetsu ang alchemist kaya binigyan sila ng mga sandata. Namamanhid pa rin ang katawan ni Takero, kaya gamit ang kakayahan ni Lapis ay nag-transform na siya. Nagsimula na ang gyera sa pagitan ng Alchemist at Inquisition kaya tumulong sa labanan si Takero. Tapos binalak niyang hanapin si Saganami. Ngunit dahil hindi nakakalipad si Lapis ay tatalo na lang daw sila na ikinatuwa ng bida. Samantala chill lang si Sugetsu sa battlefield. At nang may susugod ay ginamit niya ang sandata na may kakayahan palang makontrol ang mga kalaban kaya sila ang nagpatayan. Patuloy na nakikipaglaban si Takero nang iligtas siya ni Oka sa isang dragon. Samantala sila Mari at Usagi ay nasa taas nagbabantay. Kaya naghanda na sila para sa misyon na iligtas ang kaibigan. Nakarating na si Ikaruga sa Alchemist base kaya naalala ni Isuka noong iniwan siya ng kapatid. Giit ni Ikaruga na naging curious lang daw siya sa buhay sa labas ng laboratorio. Pero hindi pa rin siya mapatawad ng kapatid dahil marami daw ang nawala sa kanya.
Dahil dito ay minabuti niya pa ang pagsasaliksik sa mga elf upang tanggapin siya sa Valhalla. Subalit nagpunta pala dito si Ikaruga para pigilan ang pag-clone ng mga elf at upang kunin si Isuka. Pero ayaw na siyang tanggapin ng kapatid. Saka binaril si Ikaruga sa hita para ibigay sa kanya ang Lost Matrix. Kaya ipinakita ni Ikaruga na nilagay niya sa katawan ng cell ng mga elf, kaya nagagawa niya na mag-transform bilang isang Dark Elf. Saka nagbanta na wawasakin ang buong gusali upang matigil na ang pagsasaliksik. Ngunit dumating si Haunted at inatake si Isuka. Samantala patuloy ang pakikipaglaban nila Oka sa mga dragon ng alchemist subalit nauubusan na sila ng mana. Samantala si Usagi ay may 2 magazine na lang daw. Pinatay ni Haunted si Isuka kaya sumugod si Ikaruga para ipaghiganti ito kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog. Tapos agad na pinuntahan ng kapatid ngunit nawala na ang epekto ng Elf Cell. Ngunit bago ito mamatay ay sinabing buhay pa daw si Con Arya at hawak ito ng Valhalla. Nagustuhan ni Haunted ang kapangyarihan ni Ikaruga kaya inanyayahan itong sumali sa Valhalla. Subalit binaril niya ito kaya nagalit ang wizard at nagpalabas ng napakalaking dragon. Iniligtas ni Takero ang nahuhulog na si Saganami. Saka sinabi ni Lapis na wala pa sa 1% ang pag-asang matalo ito. Pero ayon kay Saganami na hindi ito imposible. Nakita ito ni Sugetsu pero nais niyang malaman kung anong gagawin ni Takero. Nagsimulang umatake ang dragon kaya agad na sumugod ang bida. Samantala ginamit ni Usagi ang anti-ballistic rail cannon, saka sinabi ni Saganami kung saan ang kahinaan nito. Kaya habang kinakalaban ito ni Takero ay sinusubukan niyang tamaan ng kahinaan subalit palagi siyang sumasablay. Pero dahil naniniwala sa kanya ang kanyang captain ay nagawa na niyang tamaan ito. Ngunit hindi ito sapat kaya napatalsik ang bida. Muli na naman siyang niligtas ni Oka subalit ang dalaga ang napuruhan na labis na ikinagalit ng ating bida subalit napakatigas talaga ng dragon at ang malala ay naubos na ang kanyang mana. Kaya naman ibinigay ni Marie ang kanyang mana kay Takero at gamit ito ay ibinigay ng bida ang lahat sa kanyang huling atake hanggang sa tuluyang mapabagsak ang dragon subalit nawala na rin ng malay. Nakita ni Saganami na may maaari silang gawin na undercover na misyon upang makaipon ng maraming puntos. Pero duda daw si Saganami na magagawa ito ng mga kasama, kaya akala ni Oka ay minamaliit sila nito. Pero ang totoo ay ginawa pala ito ni Saganami para hindi sila maka-address sa misyon. Dahil hindi sanay si Oka sa mga ganitong undercover, kaya hindi naiwasang magkaaway sila ng isang parokyana sa lugar. Pero dumating si Takero para humingi ng tawad. Saka napansin ng tatlo na maaasahan si Takero sa ganitong trabaho. Napansin nila ang nakabulsang kulay pula sa isang lalaki sa table 4. Kaya lumapit si Oka para bantayan ito. Subalit kinapa nito ang puwet niya kaya nasapok niya ang manyak saka nabaril ang pinaghihinalaang artifact. Kaya inaresto na nila ang lalaki, subalit nakitang game console lang pala ito. Subalit sa kabilang table ay may isang lalaking may hawak na singsing ang tumakbo kaya ito ang hinabol nila. At di naman makapaniwala si Oka sa nangyayari. Dahil sa nangyari ay nabahala si Saganami na baka magka-penalty sila, tinitignan nila kung anong klaseng singsing ang nakuha. Naisipan ni Saganami na gamitin ang singsing para malaman kung anong kakayahan nito, pero pinigilan siya nila Marie at Usagi. At halata naman na pinag-aagawan ito ng dalawa na napansin ni Oka pero tumalsik ito at aksidenteng naisuot ni Takero. Dahil dito ay labis na nainlove sa kanya si Usagi kaya tinulak siya at napahiga ang dalawa. Tapos inamoy pa siya nito na parang manyak, saka din ilaan pa. Napatayo ang binata ngunit sa likod ay nandoon pala si Marie na nagseselos, kaya hindi na alam ni Takero ang gagawin. Napatakbo ang binata subalit inambush siya ni Oka, tapos parang nababaliw. Saka din ilaan din siya. Kaya unti-unti siyang umalis, tapos maging ang relic eater na si Lapis ay nagkagusto din sa kanya. Nakita niyang tila normal pa rin si Saganami, pero lumapit ito dahil nasa ilalim din pala ng spell, pero nasuka dahil nagbibiro lang pala siya. Lula ng isang boss ay balak nilang imbestigahan ng isang beach na hindi natatapos ang tag-init. Giit ni Marie na imposible daw na magawa ito kahit na ng malakas na witch. Sa tingin ni Saganami ay miserable daw ito dahil ayaw niya ng summer. At dahil nakakondong si Lapis ay masama ang tingin nila Marie at Usagi. Pagdating sa beach ay agad na nagsimula sa imbestigasyon si Oka pero nakitang nagsasaya lang si Marie. Agad na sumunod si Usagi kaya giit ni Oka na bagalan nito ang pagtakbo dahil tumatalbog at hindi naman maatim ni Marie ang nakikita. Samantala si Saganami ay tahimik lang saka pinapili niya ng bikini si Oka. At ang napili nito ay kulay red na nagpapaliwanag pa sa dalawang kasama dahil KJ siya kanina. Naglaro muna ang buong grupo sa beach, samantala si Saganami ay naiirita dahil sa init. Nakita ni Lapis ang dalawang namimingwit kaya ipinaliwanag ni Takero na nanghuhuli sila ng isda. Nagtanghalian muna sila, at pagkatapos ay bumibili sila ng ice cream nang biglang sumakit ang tiyan ng binata kaya nagpunta muna sa CR. Tapos balak pumasok ni Lapis pero pinigilan ng dalawa. Napansin nila na may biktima daw ng isang halimaw. Idinrawing ni Lapis ang maaaring itsura nito sa buhangin dahil may kakayahan daw itong panatilihin ang summer. Kaya nagpa siya silang maging
nag-iimbestiga pero hindi pala marunong lumangoy si Oka. Samantala hindi naman maaasahan sa ngayon sila Saganami at Takero. Kaya nagkaroon sila ng pansamantalang mini pluton. Tapos inisip kung paano mahuhuli ang halimaw, kaya ginawa silang dalawa na paain ni Lapis. At umubra nga dahil lumapit ang halimaw na pinuluputan ng dalawa sa ilalim ng tubig. Tinawagan ni Lapis ang master niya pero hindi pa ito tapos, kaya ayaw niya pang iahon ng pamingwit. Subalit naputol ito kaya nalulunod na ang dalawa. At bago pa makain ng dalawa ay dumating na si Takero at agad na nag-transform. Subalit napunta siya sa ilalim dahil mabigat ang armor. Ngunit sa tulong ni Lapis ay naka-adjust ang armor sa tubig. Giit ni Usagi na gumamit ng fishing rod pero akala ng bida ay pinapasayaw siya. Mabuti ay naintindihan sila ni Lapis. Kaya nag-transform si Lapis na isang fishing rod at inihagis ang hook sa bunganga ng halimaw. Saka napansin ni Marie na na-activate na naman ang collar niya dahil kay Oka kaya nakagamit siya ng aurora field kaya napalabas ang halimaw mula sa tubig. Saka pinagtulungan ng dalawa na madala sa buhangin ang halimaw. Dahil dito ay natapos na nila ang misyon. Nagpunta si Takero sa high security prison ng academy para makita ang kapatid niyang si Kiseki. Dahil hindi makalabas ang kapatid ay nakikibalita na lang siya sa buhay ni Takero sa labas. Ngunit alam ni Takero na hindi totoong magiging masaya ang kapatid dahil hindi ito makalabas ng kulungan. Kaya nais niya sanang bigyan ng normal na buhay si Kiseki. Mabilis na natapos ang oras ng pagbisita kaya napilitan ng maghiwalay ang magkapatid. Gamit ang kakayahan ni Usagi ay tagumpay niyang na-flat ang gulong ng tumakas na kalaban kaya bumangga ito. Subalit nang agaw ang mga ito ng motorsiklo, mabuti na lang ay nandyan na si Oka na walang tigil na hinabol ang dalawa. Gumamit ng instant spell ang mga kriminal para mas bumilis pero mas mabilis pa rin ang bike ng dalaga na gawa ni Saganami kaya napilitang lumiko ang dalawa. Ngunit nag-aabang pala doon si Takero kaya tagumpay na nahuli ang mga kriminal. Nagtagumpay sila sa misyon dahil kay Usagi dahil nagbago na daw ito at mas lumaki din daw ang hinaharap. Saka nakapagtatakang sobrang bait na ngayon ni Oka sa ating bida. Nakita ni Takero si Yoshimizu sa campus, pati na sina Kyoya at ang principal. Ngunit tila malaki ang galit sa kanya ng binata. Tapos nagtungo na ang principal sa laboratorio kung saan araw-araw na pinag-e-eksperimentuhan si Kiseki. Dahil nagtataglay pala ang katawan nito ng napakamapanganib na kapangyarihan na kahit siya ay hindi makontrol. Dahil sa labis na emosyon ay tumubo ang sungay ni Kiseki, kaya naalarma ang mga scientist dahil magagawa na daw nitong makatakas. Pinagbabaril ng mga bantay si Kiseki, ngunit ipinag-utos ni Kurogane na palabasin ang mga inquisitor, saka pumasok mag-isa upang harapin ang babae tulad ng nangyari dati kaya inilabas niya na ang kanyang sandata. Samantala nakadisguise ang 35th Platoon dahil may inaabangan silang mga tao para sa kanilang misyon. Inutusan ni Oka na ibigay ni Usagi ang flare na may GPS pero hindi siya pinansin ng mga ito. Ngunit sa wakas ay kinuha nila ang binigay ni Marie. Pero nang tignan ay nalaman nilang may banta kaya agad silang pinagbabaril ng matanda na nasalag naman ni Marie gamit ang magic. Tapos ang mga bala nito ay naging mga halaman kaya napigilan sila ngunit hinabol pa rin sila ni Takero. Ngunit pagdating sa sulok ay narinig na may kalaban ng mga kriminal at paglabas ay si Kiseki pala ito na nanghihina. Nagtataka ang binata kung bakit nasa labas ang kapatid, diit naman itong gusto niyang makita ang kuya. Tapos nakita din ng bida na pinatay na ng kapatid ang mga kriminal. Dumating ang mga kasama sa pluton pero tinutukan sila ng espada dahil nais niyang protektahan ang kapatid. Ngunit siniguro ni Oka nakakampi sila kaya itinago na ito ng bida. Saka pinaliwanag na napakamapanganib ng kapatid pero hindi niya hahayaang masaktan ng mga kaibigan. Nakita nila si Kurogane na nasa ilalim ng mga bato dahil kay Kiseki. Pero giit ni Sugetsu na kailangan na nila itong mahanap para hindi manganib ang mundo. Dahil kitang-kita sa butas na nagawa kung gaano ito kalakas. Nalulungkot si Kiseki dahil nakapatay na naman siya pero naiintindihan ni Takero na hindi niya ito kasalanan. Lumapit si Oka para magpakilala, subalit nahihiya si Kiseki dahil ngayon pa lang siya nakakausap ng ibang tao maliban sa kanyang kuya. Naging supportive naman ang buong pluton sa kanilang captain. Kaya binihisan nila ng iba't ibang damit ang kapatid ni Takero. At dahil sa disguise ay nakapamasyal ang magkapatid. Kung saan napag-usapan nila ang mga kaibigan ni Takero. Tapos nakiusap si Kiseki na patayin na siya ng kanyang kuya. Dahil nais niyang ang kuya niya ang tumapos sa buhay niya. Pero giit ni Takero na hindi niya magagawa ito dahil sa labis na pagmamahal sa kapatid. Ibinalita ni Orochi na nakatakas si Kiseki sa academy. At giit ni Suzaku na pagkakataon na rin daw nila itong mapuksa ang academy. Pero sinabi ni Orochi na ang plano lang daw ng Valhalla ay ang mahuli si Kiseki para gawing kakampi. Naglalakad ang dalawa nang makita sila ni Kyoya na galit sa lahat ng mga witch. Tapos nakitang ginagaya ng Relic Eater ang anyo ng pumanaw na si Yoshimizu. Sabay na nag-transform ang dalawang binata sa kakaagad na naglaban kaya nagkaroon ng pagsabog sa gusali.
Saka nagpakilalang si Nero pala ang nanggagaya sa anyo ni Yoshimizu. Patuloy na naglaban ng dalawa subalit natigilan nang dumating si Kurogane. At bago kuhanin si Kiseki ay pinahintulutan naman si Takero na kausapin ang kapatid. At diit ni Sugetsu na nais silang tulungan ng alchemist upang makontra ang malakas na mahika na tinataglay ni Kiseki. Ngunit hindi nila alam na naghahanda na sila Suzaku at Orochi ng mga puwersa upang digmain sila. Inatake ni Suzaku ang isang jet ngunit nalaman niyang wala doon si Kiseki. Nakarating naman kagad ang balita kay Kurogane. Saka sinabihan ni Kyoya ang superior niya na huwag siyang pipigilan sa paghihiganti. Di nagtagal ay sila naman ang inatake ng mga dragon ng kalaban. Ngunit ikinatuwa pa ito ni Kyoya. Ipinakita sa nakaraan ng matuklasan ni Takero na may kapatid siyang babae, at ang mga babaeng sanggol sa Kusanagi clan ay mga demon kaya pinapatay kaagad pagkapanganak. Pero iba si Kiseki dahil hindi ito namamatay. Isang araw ay nakatakas si Kiseki kaya pinaubaya na ito sa kanya ng kanyang ama. Sa isang bangin ay pinahintulutan ni Kiseki na patayin na siya ni Takero, pero hindi niya ito magawa. Kaya nahulog ito at lumabas ang mga galamay na sinisisi siya sa nangyari. Nagpunta ang student council president sa bida upang pakawalan sila. Saka ibinalita na inatake ng Valhalla ang sinasakyan ni Kiseki. At paglabas ay nag-aabang ang tatlong kaibigan para tulungan sila sa pagliligtas kay Kiseki. Nabutas ni Kurogane ang isang dragon, ngunit dumating naman si Orochi na isa sa pinuno ng Valhalla upang pigilan sila. Kaya inutusan ni Kurogane si Kyoya na dalhin na lang ang subject dahil nasa ibang level ang kalaban. Inilabas ng lalaki ang isa pang sandata kaya nalaman ni Orochi na isa siyang hybrid. At si Kyoya naman ay hindi sinunod si Kurogane, sa halip ay nais niyang tapusin si Kiseki ngunit dumating si Takero. Tapos sinusulsulan pa ng relic eater niya si Kyoya, kaya sinabi ni Takero na hindi ito si Yoshimizu, pero walang tigil siya nitong pinagbabaril. Ngunit ang isang bala ay nahiwa ng bida na ikinagulat ni Kyoya. Saka sa isang iglap ay nagawang mahiwa ni Takero ang sandata ni Kyoya kaya sumabog. Pero hindi pa rin sumusuko si Kyoya, ngunit tuluyan na siyang tinalo ni Oka, at si Usagi ay nakapwesto na rin. Pagkatapos ay tumalon sa tulay ang baliw, ngunit ililigtas daw ito ng relic eater sabi ni Oka. Giit ni Sugetsu na ang kapangyarihan ni Kiseki ay ang tuparin ng sariling kahilingan, kaya kapag hiniling ng immortal na si Kiseki na patayin siya ng kuya ay mamamatay talaga ito. Ngunit may biglang tumusok sa ating bida, na walang iba kundi si Haunted, na sinasabing nais kunin si Kiseki para maging kakampi pero nagalit ito nang makita ang nangyari kay Takero kaya lumabas ang kapangyarihan. Kumalat sa bayan ng halimaw na nagmula kay Kiseki. Nagpakita si Suzaku kay Sugetsu dahil natutuwa siya sa kapangyarihan ni Kiseki. Si Suzaku na daw ang bahala kay Kiseki, pero nagawa pang makipagpustahan ni Sugetsu kung papatayin ba ni Takero ang sarili niyang kapatid. Kasalukuyang pinagbabalakang kunin ni Haunted si Kiseki. Tapos nanatili pa ring bihag si Takero kaya inilabas ni Oka ang baril at inatake si Haunted pero natutuwa lang ito na makita siyang nagagalit. Sumugod si Haunted at nakipagmano-mano sa dalaga, sa katagumpay niyang natusok ito sa katawan. Subalit umatake ang mga demon ni Kiseki kaya nagkaroon ng oras si Oka para pagalingin ang relic eater niya. Saka nagpasya na si Oka na makipagkontrata sa relic eater niyang si Vlad dahil alam niyang kailangan niya ng malakas na kapangyarihan dahil sa sitwasyon. Kaya nagawa niya ng mag-transform at binaril ng malalaking bala si Haunted pero naprotektahan ng sarili saka nag-transform na rin siya. Kaya naglaban ng dalawa at sa tulong ng relic eater niya ay nagawang matusok si Haunted at mapatalsik. Sa kanya niligtas si Takero. Tapos dumating ang mga kaibigan sakay ng van. Tumakas muna sila gamit ang sasakyan, subalit kailangan pa rin nilang iligtas si Kiseki. Napagtanto ni Saganami na si Kiseki lang ang immortal at hindi ang mga summon nitong demon. Ngunit walang nakatitiyak kung hanggang kailan magpapatuloy ang paglabas ng mga demon. Tumaob ang sasakyan nila dahil sa mga demon ni Kiseki. Kaya agad nilang pinrotektahan ang van dahil nasa loob si Takero. At kahit na maraming nawalang dugo si Oka ay pinilit niya pa ring mag-transform. Saka lumipad at nagawang maubos ang mga demon sa paligid subalit napakarami ulit ang dumating. Samantala sa tulong ni Lapis ay gumaling na ang sugat ng bida kaya nakapag-transform na ito. Hinanap ni Oka si Kiseki at inatake ang mga demon, subalit may mga dumating na nakakalipad. Kaya gamit ang malakas na atake ay inubos niya ang mga ito. Pinipilit na lang din ni Marie na protektahan ng mga kasama gamit ang barrier subalit nauubos na ang bala nila. Tapos lumabas si Takero at pinasabog ang mga demon sa paligid. Tinanggal nito ang armor ni Oka saka ibinigay sa mga kasama. At saka nagpaalam sa kanyang platon pero pinipigilan ng mga kaibigan, subalit umalis pa rin siya at kaagad na nakarating kay Kiseki. Muling lumabas si Haunted kaya nagmamadaling kinalaban ng ating bida dahil wala na siyang sapat na oras. Halos pantay lang ang kakayahan ng dalawa. Subalit nagawang masira ni Haunted ang maskara ni Takero. Binalot na ng demon si Kiseki samantala nakikipaglaban pa rin ang kapatid. Kaya ginamit na ng bida ang Ragnarok
na rock enchant at tagumpay na napasabog si Haunted. Saka pumasok sa mga demon para hanapin si Kiseki. Natagumpay niya namang nailigtas kaya kusang naglaho ang mga demon nito. Nang makita ito ni Orochi ay pinabalik niya na si Kon Arya. Nagpakita na rin si Sugetsu na pinagbintangan ni Orochi na ginagamit lang si Takero upang maulit ang kasaysayan. Giit naman ni Orochi na wala na silang magagawa. Dinala ni Takero ang kapatid sa mga kaibigan subalit nag-aalala pa rin sa kalagayan nito. Kaya ipinadama ng kanyang mga miyembro ang suporta sa kanilang captain. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.